Ang una ko talagang naisip nung time na yun, wait lang, Lord, ready na ba ako? Ready na ba talaga ako, Lord, na magkaroon ng panibagong miyembro ng pamilya namin? Kasi parang hindi pa ako ready, hindi pa ako talaga sobrang naka-move on. Hindi ko sure kung kakayanin ko ba. Kasi kapag nawala na naman, hindi ko alam kung ano yung magiging effect sa akin ulit. Tanggapin ko talaga ng buong buo. So, kinlose ko yung Bible, and then after I pray, nag-open ako ng Facebook. Pag open ko ng Facebook, ito yung nakita ko. Wait, share ko sa inyo. Ito talaga mismo yung nakita ko. As in, pag open ko, ito yung nasa feed ko, literal. Alam nyo, may paraan talaga si Lord, no? Kung paano niya sasagutin yung prayer natin. So, story time. Last month, nagde-decide kasi kaming kumuha ng aso. And by the way, backstory lang. Mabilis lang na backstory. Nagkaroon kami ng dalawang aso before. Japanese Spitz, tsaka Belgian BM. And 2023, namatay si Maki, yung Belgian namin. Actually, magkasunod sila ni Kai, yung Japanese Spitz na una, and then yung BM. Tapos, nung nawala kasi si Maki, yung BM, kung kailan siya nawala, yun yung time na, yung mga month na yun yung time na mas mahal ko siya. Kasi nung dumating si Maki before, hindi ko siya gusto. And alam mo yung feeling na, ayoko talaga siya sa bahay namin magstay. Tapos kung kailan, matagal nagstay sa amin si Maki. Tapos, taon din. Hindi lang ako sure kung ilang taon. Tapos, nung time na nagkasakit siya, parbo. Tama ba parbo? O, parbo yun. Yung time na nagkasakit siya, yun pa yung mga time na kung saan mas malapit na kami sa isa't isa. Yung tanggap ko na talaga siya. Yung sobra na yung love ko sa kanya. Kaya nung nawala si Maki ng 2023, sabi ko parang ayoko na mag-aso. Ayoko na magkaroon ng alaga. Kasi yung feeling na magkasunod silang nawala. Ganun yung effect ni Maki sa akin. So, fast forward, 2025, syempre nagkaroon na ako ng third baby. Mahilig sila sa aso. Pangalawa ko tsaka yung pangatlo, mahilig sila sa aso. So, ang una ko talagang naisip nung time na yun, wait lang, Lord, ready na ba ako? Ready na ba talaga ako, Lord, na magkaroon ng panibagong miyembro ng pamilya namin? Kasi parang hindi pa ako ready, hindi pa ako talaga sobrang naka-move on nung pagkawala ni Maki. Come to think of it, 2 years na. Magto 2 years na pala this August. So, hindi ko sure kung kakayanin ko ba. Kasi kapag nawala na naman, hindi ko alam kung ano yung magiging effect sa akin ulit. So, nung June, kung hindi ako nagkakamali, after nung birthday ko, so nagde-decide na yung asawa ko na nag-check na siya nung pwede naming ma-adapt na aso. Pero at the back of my mind, 50-50 pa talaga ako. Parang sabi ko, hindi pa ako sure. Sabi ko, kasi parang gusto ko na siyang kausapin na wag kaya muna. Pero bago ko siya kinausap, nung last week ng June, nagbasa ako ng Bible muna. Sabi ko, wait, bago ko muna kausapin yung husband ko kung kukuha na ba kami ng bagong fur baby. Gusto ko muna mag-pray. And ganito yung effect pag nagde-devotion kayo, guys. Kapag nagre-read kayo ng Bible, ganito yung effect. Yung tipong bawat decision mo, lalo pag may malalim na kang relationship kay God, bawat decision mo ata sa buhay. Kasi ako ganun na ngayon bawat decision ko sa buhay. Ngayon, I always pray first. Ina-ask ko muna kung God's will ba? This is pure God's will ba o hindi? Kasi kung hindi, tatanggapin ko talaga kung this is your will, parang tatanggapin ko pa rin. Ganun ko na siya tinitake ngayon. So, I pray first. I read the Bible, nag-devotion ako that day. And end of June to ha. Tapos, after kong mag-devotion, after kong mag-pray, as natatandaan ko, ang prayer ko noon, sabi ko, Lord, i-guide mo naman ako, ituro mo sa akin, or tulungan mo ako, kung ito na ba yung time para mag-adapt kami ng fourth baby. Fourth baby namin kasi nga, tinuturing ko talagang anak yung mga aso namin. So, kasi nga 3 anak ko, so, fourth baby ko na siya ngayon. So, sabi ko, kung this is the right time na ba? Sabi ko, kasi, may fear pa kasi ako, Lord, na baka mawala, in case na mawala, baka same trauma na naman yung ma-feel ko.
So, please, Lord, sabi ko, yun yung prayer ko. Pero kung, if it is your will na talagang may dumating na bagong miyembro ng pamilya namin, well, tanggapin ko talaga ng buong buo. So, kinlose ko yung Bible, and then after I pray, nag-open ako ng Facebook. Pag open ko ng Facebook, ito yung nakita ko. Wait, share ko sa inyo. Ito talaga mismo yung nakita ko. As in, pag open ko, ito yung nasa feed ko, literal. So, ayan guys, pasensya na guys, naka-landscape. So, ayan. Yung portrait na yan, yung nakita ko, ay portrait, yung cover photo, nag-change ng cover photo yung page na yan na chine-check ko noon. Ito talaga eksakto. Si Papa Jesus, na hawak niya yung dog. Tapos yung caption niyan, English yan na parang it's time to adopt. Kasi nga, they're also God creation, alam mo yon. Tapos may buhay din sila. Ganon talaga yung caption. Tapos sabi ko, shucks, ito yung sagot. Ito na agad yung sagot sa prayer ko kanina. Wait, may kasunod pa yan. So, ayan, yan yung kasunod. Diba? So, Jesus taught compassion to all living beings. Let your love be a reflection of pain. Yan yung caption niya. Magkasunod dyan. As in, magkasunod. Ayun. Sabi ko, grabe. Sabi ko, yung kilabot ko that time, grabe naman, Lord, sinagot mo naman agad yung prayer ko. Ito na talaga agad yun. So, July, first week of July, yes, pumayag na ako na mag-adopt kami ng aming pang-apat na anak. And pakita ko ang tsura niya. So, ito siya. So, ayan siya. Ayan ay Lhasa app. So, actually, mixed breed siya. So, yung daddy niya is, alam ko, BM. So, ayan siya. Tapos, yung mami niya is pure breed na Lhasa. So, ano nga bang moral story ang kinikwento ko sa inyo? I just wanted to share, guys, na when you start to pray, alam nyo ba, isa sa natutunan ko mula nung nagde-devotion ako last year, nung nagkaroon ako ng malalim na relationship kay Lord. Kapag nagpipray ka, kailangan pala specific. Kasi noon kapag nagpipray ako, laging general. So ngayon, kapag nagpipray talaga ako, alam nyo, actually, ang dami kong testimony to share. And actually, ngayon lang ako talaga nagka-oras para mag-vlog ulit, para bumalik sa vlogging. Pero, kaya siya naka-landscape, kung papansinin nyo dito here sa TikTok. Kasi, it will be uploaded also sa my YouTube channel ko. So, ayan. Ang dami kong realization when I started na magkaroon ng malalim na relationship kay Lord. So, kapag nagpe-pray talaga ako ngayon specific talaga yung prayer ko. Tapos, nung nagkaroon ako ng malalim din na relationship kay Lord, nagtutuwa ko na every decision na ginagawa ko sa buhay ngayon, actually, nag-start lang to last year, I always pray. I always pray talaga. Lalo na nung example na lang, nung magtitake dapat ako ng civil service exam for this year, hindi ako makapasok sa registration. One week akong for the whole month of May, para sa civil service exam for August, hindi ako makapasok sa registration nila. So, natatanda ko pa yung sinabi ng anak ko, alam mo mami, kung ipag-pray mo muna kasi, kung talagang para sa'yo at bibigay talaga ni Lord yan, para talaga sa'yo. So, it's time talaga na makapag-take ka ng civil service. Pero kung hindi, it's okay. Nung time na yun, alam mo, meron pa naman akong problema lagi noon na kapag hindi ko nakukuha yung gusto ko, mainit yung ulo ko, madali akong ma-disappoint. Pero pag God's will talaga, pag alam mo talagang well, hindi to plan ni Lord pa So, iba yung effect niya na sa'yo. Iba na yung respect na binibigay mo sa mga decision na hindi pala talaga para sa'yo. Actually, marami pa to, guys. Ang dami ko pang gustong i-share. Kung sa iba, simple lang. Oh my God, dininig, yun lang yun. Sa aso lang. Actually, simple siya kung iisipin mo. Pero kung paano niya sinasagot yung prayer mo, kung paano niya yung paraan niya, magugulat ka Kasi ganito talaga. Ganito ka powerful si Lord. Ganito niya sinasagot yung mga bagay na hindi natin masagot. Ganito rin yung mga way niya, kung paano niya tayong minamahal. Nang hindi rin natin alam kung bakit niya tayo mahal na mahal. Alam mo yon. So, gusto ko lang i-share sa inyo to kasi I hope may maka-inspire ko, diba, na baka may prayer ka na akala mo hindi sinasagot ni Lord. Minsan talaga matagal, minsan mabilis, pero I always trust God's perfect time and perfect plan. Basta kay Lord mo lahat, sinurrender everything, alam mo, it will fall talaga sa right time and right plan. So, yun na. God bless everyone.